Tandaan po natin kahit nagkasala tayo, nananatili sa atin ang grasya ni Kristo. Hindi tayo iniiwan nito, sapagkat yan naman din ang tanging paraan upang tayo makapagbago. Ang kailangan lang natin gawin pagkatapos magkasala, ipanalo uli natin yung grasya ng Diyos na nasa sa atin. Ngayon pong dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, walang duda ng isa sa pinakamahalagang tema ng ating mga pagbasa ay patungkol sa kaligtasang hatid ni Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas natin sa lahat ng kapahamakan sa mundong ito, tulad ng naranasan ni Pedro sa ating unang pagbasa. Si Kristo rin ang tagapagligtas natin na siyang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, na siyang mag-iiwas at maglalayo sa atin sa walang hanggang kapahamakan, tulad ng sinasabi naman ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. And all it takes for such grace to operate in our life is faith. That is to firmly, wholeheartedly, totally believe the words of Saint Peter in the gospel reading, "You are the Christ, the Son of the living God." Ito kasi ang pinaniwalaan, sinampalatayanan ni Pedro at ni Pablo, na siyang nagbigay sa kanila ng kaligtasan, nagpabuti sa kanila, bumago sa buhay nila. Si Pedro na mayabang, mapusok, tinatwa si Kristo, hindi lang makaisa kundi makatatlo pa. At si Pablo na dati taga-usig ng mga Kristiyano. Pareho silang iniligtas, pinabuti, at binago ng pananampalatayang ito. So much so na nagawa pa nilang ialay sa huli ang kanilang buhay para sa pananampalatayang ito. Dito po natin makikita na ang pananampalataya talaga natin ang siyang makapagliligtas sa atin, makapagpapabago sa atin, makapagpapabuti sa atin, at hindi ang mga mabubuting gawa natin. In fact, kahit yung pananampalataya natin, hindi pa rin natin po pwedeng angkinin na gawa natin. That is why sa ating gospel reading, yun ang iniremind ni Kristo kay Pedro, yung pananampalataya mo, yung sinabi mo, hindi yan galing sa'yo. Hindi mo gawa yan. Biyaya ng Ama yan. Kaya nga ang sasabihin sa atin ni San Pablo sa Efeso 2:8, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, kaya naligtas tayo, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, at hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kaya walang sino mang dapat ipagmalaki ang sino man. Of course, hindi naman po natin sinasabi na hindi na tayo dapat gumawa ng mabuti. Hindi naman po natin sinasabi na walang halaga ang paggawa ng mabuti. Tandaan po natin yung sinasabi ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang gawa. Pero tandaan din po natin na ang sinasabi dito ni Santiago ay ang senyales ng tunay na pananampalataya. Yung pananampalatayang nakapagliligtas, yung pananampalatayang nakapagpapabago ng buhay ng tao, yung tunay na pananampalataya, ang senyales niyan ay ang ating mga mabubuting gawa. So yung mga mabubuting gawa natin ay epekto lamang ng isang tunay na pananampalataya natin. To put it more bluntly, gumagawa tayo ng mabuti hindi para maligtas tayo. Sa halip, nakagagawa tayo naturally ng mabuti dahil iniligtas na tayo ni Kristo. Gumagawa tayo ng mabuti hindi para maging mabuti tayo. Sa halip, nakagagawa tayo ng mabuti naturally. Hindi burden ang paggawa ng mabuti. Hindi tayo na obligang gumawa ng mabuti naturally dahil pinabuti na tayo ni Kristo. Kaya't yung mga mabubuting gawa natin ay mga bunga lamang, manifestation lamang, o saganang sa atin ay appreciation na lang natin sa ginawang pagliligtas at pagpapabuti ni Kristo sa atin. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Para ipaunawa sa inyo at sa akin na hindi talaga dapat maging mahirap ang pagpapakabuti.
Hindi talaga dapat maging mahirap na maligtas tayo, mabago buhay natin, maging mabuting tao. Sapagkat sa totoo lang, hindi tayo ang siyang gagawa, kundi ang Panginoon. Para lang yan pagpapa-opera dahil meron tayong problema sa kalusugan, meron dapat iayos sa ating katawan para maligtas tayo, para bumuti ang ating kalagayan. Tayo ba ang mag-o-opera sa ating sarili? Tayo ba ang magliligtas sa buhay natin? Tayo ba ang magpapabuti sa kalalagayan natin? Hindi. Ang mga doktor at nurses na siyang mag-o-opera sa atin. Ang kailangan lamang natin gawin, humiga sa operating table at manampalataya sa gagawin nila sa atin. Ganon ang kaligtasan. Ganon ang ating kabutihan. Ang Diyos ang siyang gagawa, hindi tayo. Kailangan lamang nating sumampalataya. Yung pagsampalataya na pagtataya. Pagtataya sa mabuti at hindi sa masama. Pagtataya lagi sa tama at hindi sa mali. Pagtataya lagi sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Ganun lang. Tutulungan naman tayo ng Diyos na gawin yan. Kaya lang nagiging mahirap, madalas nagtataya tayo sa mali, hindi sa tama. Sa kasinungalingan at hindi sa katotohanan. Sa kasalanan at hindi sa nasasanay tayo na nagtataya sa masama. Hindi ka naman dating masama, di ba? Hindi ka naman dating chismosa. Kaya lang, maya't maya, sinasabi sa'yo ng Diyos, tigilan mo na yung pagiging chismosa. Hindi mo siya pinakikinggan. Doon ka nagtataya sa kabila. Kaya nasasanay kang chismosa. Hindi ka naman dating may bisyo, pero lagi ka nagtaya sa bisyo. Hindi sa mabuti. Kaya nasanay ka sa bisyo. Hindi ka dating nagmumura. Hindi ka pinanganak nagmumura. Masyado kang nag-give in lagi sa pagmumura. Masyado ang hatak sa atin ng kasamaan kasi ang dami na naman talagang naibigay sa ating pleasure niyan. Ni hindi na natin naaalala yung mga naibigay na sa ating kapahamakan yan. Ang nangingibaw lagi yung pleasure. Bakit hindi natin bigyan ng tsansa? Ang mabuti, ang tama, ang katotohanan upang maramdaman naman natin ang pleasure na bigay ng Diyos para dyan. Hindi lang tayo nagtataya ng tama. Kaya nahirapan tayong maging mabuti talaga. You see, pwedeng maging mahirap pa rin ang dating sa atin kung ang iisipin natin ay wala na talaga tayo dapat kasalanan. Kung iisipin natin na ang tunay na pananampalataya ay dapat hindi na nagbubunga ng kahit anong masamang gawa. Magiging mabigat po talaga kung ganyan ang ating magiging paniniwala. Tingnan na lang po natin sina Pedro at Pablo. Kahit naman isinurrender na talaga nila ang kanilang buhay kay Kristo, kahit sumampalataya na talaga sila kay Kristo, nagkasala pa rin naman sila eh. Nagkamali pa rin naman sila eh. May kahinaan pa rin naman sila. Kaya nga sasabihin sa atin ni San Pablo sa Roma 7:15, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko ginagawa yung gusto ko, yung tama. Ang ginagawa ko ay yung ayaw ko at kinasusuklaman ko. Natural yun sapagkat tao pa rin naman sila. Ganon din tayo. At nabubuhay tayo sa hindi rin perpektong mundong ito. Ang mahalaga, patuloy tayo sa paglaban. Patuloy tayong nagtataya para sa kabutihan. Mamalimanan tayo ng taya, masilat man tayo. Bangon agad. Madapa man tayo, bangon agad. At ilaban uli ang kabutihan. A saved and good person in this world by the grace of God is not someone who is sinless, but someone who sins less. Tandaan po natin kahit nagkasala tayo, nananatili sa atin ang grasya ni Kristo. Hindi tayo iniiwan nito, sapagkat yan naman din ang tanging paraan upang tayo makapagbago. Ang kailangan lang natin gawin pagkatapos magkasala, ipanalo uli natin yung grasya ng Diyos na nasa sa atin. Sabi ni San Pablo, di ba? Magkalaban ang espiritu at ang laman. Kaya't yung struggle itself, yung paglaban natin itself, sa kasamaan, sa kasinungalingan, sa mali, is a clear sign na tayo nabubuhay pa rin sa payong ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Huwag mawawala yung sense of sin natin. Lagi nating ilaban ang mabuti.
lagi nating ipanalo ang mabuti. Kung magkamali man, kung madapa man, bumangon tayo agad at ipanalo natin uli agad ang mabuti. Doon tayo lumalago sa kabutihan. Doon, unti-unting nagkakaroon ng kaganapan ang ating kaligtasan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.